Malapit na lumabas. Oh, sige, subukan mo pa. Sige lang. Sige, isa pa. Isa pa. Ayan, lumalabas na. Sige lang. Kaya mo yan. Sige lang. Tapos na. Lumabas na. Binabati kita. Malusog ang anak mo. Eto, tignan mo. May marka ng plum blossom sa braso niya. Tignan mo. Imposible. Sigurado nagkakamali ka. Imposible yung mga anak ako ng babae. Tama, babae to. Isa itong babae. Imposible. Teka, sandali. Kung manganganak ako ng babae, mabubugbog ako hanggang sa kamatayan. Nagpapaanak lang ako. Wala akong magagawa. Doktor! Doktor, tulungan mo ako! Mangyari, tulungan mo ako! Abe, ano ba? Doktor! Ano ka naging babae? Anong gusto mong gawin ko? Ano gusto mong gawin ko? Ano ba? Paluin mo yan hanggang mamatay! Kayong mga hampas lupa! Makapal yung magnakaw ng tinapoy dito sa bahay! Ngayon, tuturuan kita ng leksyon! Baka sa hinaharap ay sirain mo ang bahay na ito! Pakiusap, tigilan mo na ang pananakit sa anak ko! Nagugutom lang ang anak ko! Siya ang apo mo! Sa bahay namin dati ni Chen, mga lalaki lang ang deserve ko maging abo! At inuulang kwentang bagay. Ano ang silbi ng panganganak ng isang babae? Gustos ng pera para makalikom? Kailangan maglingkod sa iba? Sige ba? Hampasin mo ba? Tama nga, nanay ko. Kung hindi ko nakita, maaari ka pa rin pumasa sa linya ng pamilya. Ang dapat sa inyong mag-ina, pinapalayas. Linming, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ito isang batang lalaki sa'yo dyan. Kung babae, sasakalin ko siya hanggang mamatay kapag pinanak siya! Ang sisisihin. Pinauna ka sa maling pamilya. Hinto! Nasong babae! Alam ko na kung saan mo gusto pumunta! Pagpusaktan ang anak ko! Hinto! Mabilis! Tugan mo siya! Mabuhaya ang makatakas sa babaeng yan! Sakalin mo hanggang mamatay! Hinto! Walang iya kang babae ka! Hinto! Ibigay mo yung bata! Hinto! Nasaan yun? Saan mo tinago yung bata? Saan ka nagpatago? Hoy! Kasalanan to ni Mama. Hindi ka kayang ingatan ni Nanay, anak. Huwag mo sisihin ang iyong ina. Ginagawa ko ito para mabigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Ito, Singsing. Ito ang dating iniwan sa akin ng lola mo. Saukit dito ang salitang May na pangalan ng aking ina. Basta lagi mo lang dala. Hahanapin ka ni Mama. Mga bata mo ba? Wala akong time para bigla ka ng pangalan. Dapat malusog ka. Lumaki ng payapa. Mahal na mahal ka ni Mama. Linmay! Asong babae! Bubugbugin kita hanggang mamatay! Ito! Huwag kang tumakbo! Papatayin kita!
Mag-ingat po kayo. Madalas ang kalsada. Napaka-importante ng poverty alleviation project na ito. Kaya dapat mong gawin ito na mabuti, ha? Opo. Teka, may umiyak na bata? Opo. Doon, ho. Paano may bata dito? Kanino anak to? Ba't siya nandito? Pero umiyak. May birthmark sa braso. Napakabata pa niya. Tapos sinapon lang sa basurahan. Tinapon to sa basurahan. Ayaw sa kanya ng mga magulang niya. Hindi ba, wala akong anak. Tayo'y nakakana na magsama. Iuuwi na kita. Nakauwi na. Oh. Bakit may singsing? Mamaya, ikaw ay aking anak na babae na. Tatawagin kitang Yan. Jang Yan. Gusto mo ba na pangalan yun? Hoy, parusahan mo yan! Opo! Tay, wag mo patulan si nanay! Tumig ka nga! Puisit! Lalong lumalakas ang loob mo! Ang kapal na mukha mong ipanganak yun! Tinago mo pa sa akin! Hindi ko tinago! Patay na ang bata! Hoy, ikaw! Dapat nating dispatchahin ang katawan ng bata at sunugin sa publiko! Kaya, para takutin ng mga yon, kailangan umasa ng pamilya natin sa reincarnation. Sa ganitong paraan, ang mga gustong may panak huli ay pwedeng maging lalaki. O ikaw, saan mo ba nilagay ang batang yun? Pag di mo sinabi, papatay kita! Wala akong ideya. Talagang di ko masasabi. Kung sasabihin mo sa akin hindi mabubuhay ang bata. Ikaw, sino ka ba sa palagay mo, ha? Ang apo na matandang pamilya namin ni Chen, wala nang pinsala. Hindi ko na kayang tiisin. Isa kang manok na hindi nangingitlog. Anak, paalisin mo siya dito. Padala ito sa punong nayon sa tahanan ni Zhang Buzi. Nga pala, ang pilay na Zhang na iyon, wala ring asawa. Maaari tayong kumita ng kaunting pera sa gilid. Oo, ma! Kung ganun ang dapat kong gawin! Hahanapan ka ni Nani ng mas bata. Hindi po kayang mga nakikalaki. Ayos! Ayos yan! Mama! Wag! Saudi! Ayoko! Mama! Gawin sa akin to! Mama! Lakad! Lauzang! Ayoko! Lauzang! Iwan mo ako! Hindi ako pupunta! Ayoko! Lauzang! Lakad! Lakad nga eh! Lauzang! Hoy, ano ba ginagawa mo? Lauzang, hindi ba palagi gusto mo ng babae? Ayaw na ng buong pamilya namin ng taong to. Kung bibigyan mo ako ng pera, magiging asawa mo siya. Tawan niyo ako! Wala ka ng pagpipilian ngayon. Teka, magkano ba siya? Bibili ako. 2,000. 2,000? Ay, naku, masyado mahal. Mahal pa rin ng 2,000. Nasa 20s lang siya, oh. Maaari pa siyang magkaanak. Mas ginugulo mo siya. Bigyan pa kita ng mga anak, eh. Hindi ba ito kumikita pabalik? Huwag kang gumalaw! Tama ka. Bibiling ko siya. Bibiling ko siya. Ha? Ha? 2,000? Ha? Kompleto yan, ha? At dahil dyan, ibig sabihin, akin na to? Oo naman. Trafficking ang ginagawa niyo! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Tama na! Tahimik! Pinakasalan kita bilang ganti. Napakaraming perang ginugol ko para sa'yo. Sana magkanak ka ng lalaki! Wala kang silbi ngayon. Hindi kita ibebenta pabalik! Paano ko makakaroon ng bagong asawa? Anong pamilya namin ni Chen na dahil sa'yo? Ngayon, kung gusto mong manatili sa bahay ko, hindi pwede! Magpakabait ka lang kasama ng pilay na sang na ito. Magsama kayo! Bitaw! Hoy, babalik ka! Buksan mo yung pinto! Palabasin niyo ako dito! Hoy, babae! Awa niyo na! Tumigil ka na sa pagsigaw. Walang kwentang sumigaw. Hindi ka na gusto ng pamilyang Chen. Halika, sundan mo ako. Magkakaroon ka ng magandang buhay. Tara na! Taman mo ako! Pabayaan mo na ako makiusap. Pakakawalan kita. Huwag ka nga manghanap ng gising. Tingnan mo. Ang paglalambing ko sa'yo. Tapos sumidlip tayo. Dapat komportable yun. Makakatiyak ka. Siguradong pasasayahin kita. Bitawan mo ako! Lumapit ka ba sa akin
Walang iya ka. Ang wild mo talaga. Ha? Gusto ko yan. Umalis ka na nga! Bilisan mo! Ano? Ha? Gusto mo pa ako i-blackmail, ha? Ayoko nga sa babaeng to. Pag nagkataon, mamamatay siya sa aking bahay. Ba't mabalas niya? Ha? Ibalik mo ang pera ko. Ang iyong pamilya. Walang maganda. Mga kampo ng kadiliman. Puh! Gusto pa akong i-blackmail. Walang kwenta. Lausang! Hayaan niyo na ako mamatay. Hayaan niyo na ako mamatay. Ha? Anak! Baliw ka ba? Bilisan mo. Baka ma-blackmail tayo. Tara na. Ang aking anak na babae. Kung siniswerte ka, inampun na mapait na tao, tapos hindi ka na babalik. Huwag ka nang babalik dito. Sa lugar kung saan malupit ang mga tao. Pa, hinahanap mo ako? Maupo ka. Siguro, panahon na para ikaw ang mag-alaga ng kumpanya. Magsimula ngayon, ikaw ay magiging bagong presidente ng Jiang Group. Matanda na si tatay. Oras na para magbigay daan sa'yo. Pa, ano ba sinasabi mo? Hindi ka naman matanda. Gusto ko na magretiro. Maglalakbay sa buong mundo. Oh, mabuti. Pagkatapos, itiyak na tutulungan kita sa pamamahala ng kumpanya. Ah, napakaraming taon na ang lumipas. Lumaki ka na. Ilang bagay lang dapat kong ipaalam sa'yo. Ito ang proyekto namin sa pagsugpo sa kahirapan sa Sion Village. Pagkatapos mong kunin ang kumpanya, dapat kang pumunta doon ng personal. Pagkatapos ang lahat, sa Sion Village, doon kayo pinanganak. Ang singsing na ito, siya ang dapat tayong biological na ina. Bahala na kayo. May plum character dito. Sa akin? Biological na ina? Ang aking biological na ina? Isipin mo. Hindi ikaw ang aking biological na anak. Natagpuan kita sa lugar na yon. Nung sanggol ka pa lang, nakita kita sa basurahan. Iniwan lang itong singsing. Simula noon, hinanap ko ang biological mong mga magulang. Kaya naman, inampun na kita. Pero bago yan pinag-isipan kong mabuti. Baka may kung ano lang. Ang huling paraan, iniwan ka nila na may kalakip na singsing. Pagkatapos mong bumalik sa Sion Village, magbayad ka ng higit na pansin. Siguro, mahanap mo sila. Pa, bakit mo sinasabi sa akin to? Wala akong dahilan para mag-deprive karapatan mong malaman ng katotohanan. O sige, gawin mo na ang gusto mo. Nasa likod mo lang ako palagi. Susuportahan kita. Salamat, Pa. Pa, Ma, iniwan niyo ako. Ito'y para sa isang huling paraan, tama? Ma, mag-ingat ka. Ngayon ang kaarawan ng kapatid mong babae. Kahit na hindi pa namin siya nahahanap. Pero pinalitan siya ng manikang ito. Ito ay isang muling pagsasama-sama na mag-ina. Ma, alisin na natin ang bagay na ito. Baka makita pa to ni Papa at ni Lola. Masasampal ka Kahit na naman. bubugin pa nila ako. Gusto ko rin i-celebrate ng birthday ng kapatid mo. Pagkatapos ng lahat pinagsisisihan ko. Nainiwan ko siya. Ma, ikaw din noon. Wala akong choice. Napakaraming taon na lumipas at palihim kang nanunuyo kung nasan ang kapatid ko. Tinanong mo pa sa buong nayon. At huling beses na nalaman ng tatay ko, binugbog ka nila ni hindi ka makabangon. Ang binti mo ay sobrang pilay. Parang ganito lahat hindi pa rin mahanap. Baka yung kapatid ko. Tumigil ka. Ate mo. Siguradong masaya siya ngayon. Napakahusay. Sige na, kumuha ka na kandila.
Nasaan na kayo? Anong ginagawa niyo? Wala na nga kayong pera. Bumili pa kayo ng cake para kainin dito. Sinasabi ko na nga ba yung mga magnanakaw? Kumakain pala siya sa likod natin! Sabi na yung magnanakaw kayo eh! Huwag mo nasaktan si Mama! Anak! Kung ikaw na babae ka, wala ka talagang silbi kahit kailan. Hindi makapanganak? Alam mo manatili ka sa aming bahay, libre pagkain! Kung hindi dahil sa punong barangay. Para sa reputasyon ni Murakami, huwag pumayag na hiwalayan. Matagal na sana kita pinalayas! Yun ay, tama lang. Nakatipid din tong pagkain ng pamilya ko. Ay, huwag! Cake to para sa aking anak. Hindi ko kinuha ang pera mo. Sariling pera ko lahat ng ito. Gusto ko lang mag-celebrate ng Ano birthday ba? niya. Kung hindi dahil sa kanya, mabubuhay ang pamilya namin ng walang anak! Anong karapatan mo? I-celebrate ang birthday niya! Siya'y piraso ng aking laman. Napakaraming taon. Gusto ko lang siyang i-celebrate. Pa, Lola, gustong alalahanin lang ni Mama yung anak niya. Huwag na po kayong magalit. Tumemi ka! Wala kang karapatang magsalita. Umalis ka na! Gusto mo ng birthday cake, tama ba? Eh di eto, isaksak mo sa mukha mo! Tama na ba? Ito ang cake ng anak ko. Alam kong may papalit sa pwesto ng apo ko. At siya ang magbe-birthday. Ilang taon nang nakalipas simula nang tinago mo siya. Nanganak ka ng isang babae at tinapon lang sa ilang. Siguradong mamamatay siya sa gutom. Hindi. Buhay pa ang anak ko. Pinagdiriman ko ang kanyang kaarawan. Ma, tama na, Ma. Sasaktan kita hanggat nakikita kita! Walang silbi! Saudi, buhay pa ang kapatid mo. Tama ba? Opo. Siguradong ayos lang siya. Siguro, malapit na siyang bumalik para hanapin tayo. Anak ko. Nasaan ka? Anak ko. Miss Jiang, nababangungot ka ba? Ayos lang ako. Tulungan mo ako sa isang bagay. Ano po yun? Gusto kong ituloy ang project sa Shuyan Village. Magpopondo ako ng 500 million sa Shuyan Village para magpagawa ng pabrika. Sige po. Kung papalawakin ng pabrika, kailangan tanggalin yung bahay nila ron. Humanap ka ng tulong sa iba. Itong kasunod na kabayaran, hindi ko kakalimutan. Hindi sila pwedeng piliting umalis. Opo. Tapos ako na magutos. Kailangan pumirma ng mga pamilya para matuloy yung demolisyon. O sige, bumiyahe ka na sa Shuyan Village. Ako na mismo ang pupunta doon. Opo. Tara, bilis! Baka masaya Ano to. kayo meron doon? Mga kababayan, isang magandang bagay para sabihin sa lahat. Ang presidente ng Jiang Group ay nagpondo ng 500 bilyon para magtayo ng pabrika. Sabi ng factory manager, hanggat ang pabrika ay pinapalawak, lahat ng tao sa aming nayon uunahing bigyan ng trabaho. Wow, gusto ko yan! Ay ng yun. Sa lalong madaling panahon, yayaman tayo. Yan ang gusto ko! 500 milyon! Ang presidente ng Jiang Group? Siguradong maganda yun para sa atin. Ang daming pera. Hindi ba nga ako nakakita ng ganun eh? Sa muling pagpapalawak ng pabrika at pagpapabuhay dito ay dahil sa suporta ni Ma'am Jiang. Kaya asahan ninyo na malapit na ang pag-unlad ng Sion Village. Kaya dapat tratuhin natin sila ng mabuti. Huwag natin pabayaan. Kaya ngayon, sama-sama tayong magpasalamat sa kanila. Salamat po! Tandaan nyo, dapat tayong yumuko bilang pagbati sa kanilang lahat. Kailangan maganda ang ating asal. Tama! Pero, hindi natin kilala ang presidente. Oo nga, tama siya. Hindi na kailangan yon. Napakalit ang village natin. Tinitiyak ko sa inyo, ang mga damit nyong yan, gaganda palalo. Tama. Hasha, yun na lamang.
Lahat kayo pwede nang bumalik sa trabaho. Tara na, bumalik Halika na, tayo. halika na. Mukhang masaya sila. Oo nga eh. Ma! Meron akong balita sa'yo. Yung Jiang Group, magtatayo ng isang pabrika sa nayon. Talaga? Oo. Sabi ng pinuno, yung presidente ng Jiang gusto mag-inspeksyon dito. Pagkatapos maitayo ang pabrika dito, ang lupa natin, siguradong yayaman talaga. Napakagandang balita naman yan. Hintayin natin dumating si Miss Jiang. Tratuhin natin siya ng mabuti. Dapat makasundo natin siya. Tama ka dyan, Nay. Sino yan? Lola! Tiyo! Oh, Yaoju, ikaw pala yan. Halika, pumasok. Ay, hindi na po kailangan. Babalita lang po sana ako sa inyo. Ang bahay namin, medyo malapit sa factory. Kaya nagpasya yung manager ng pabrika, nag-ibayin ng bahay namin. Ganun ba? Pero kapalit nun, malaking bayad. Totoo ba? Ba't ba ako magsisinungaling? Yung mabuti mo nga po, eto nagtatrabaho na sa pabrika. Ang inisip nga sa akin ng manager, responsable daw ako. Gusto pa nga ipakasal sa akin ng kanyang anak na Ah, babae. talaga? Basta, ayusin ko lang daw ang demolisyon ng mga bahay dito. Grabe, ikakasal ka na. Ang pamana ng pabrika, tapos may share ka. Hindi ba? Pag nangyari yun, kukunin ko lahat ng kamag-anak natin para magtrabaho sila doon sa pabrika. Ikaw, Tiyo, ang dapat maging pinuno nila. Kaya nga, pamilya natin, mabubuhay ng maayos. Tama, di ba? Yaozu. Ito'y malaking karangalan sa pamilya. At sigurado maganda ang kinabukasan mo. Hindi tulad nitong mga talunan. Walang kwenta sa pagpapanaki. Tama yan. Pero ito na ang usapan. Pahintulot sa demolisyon. Pirmahan mo na. Pero, gagana to kung pipirmahan ng buong pamilya. Inayos talaga to ni Ma'am Gia, kaya pakiusap, pirmahan nyo na. Baka magbago pa ang isip niya, ha? Okay, may iba pa akong pupuntahan. Mauna na ako. Mag-ingat ka, ha? Tandaan nyo, lagda ng pamilya. Kapaki-pakinabang yan. Ha? Dahan-dahan ka, ha? Mag-ingat ka! O ano, sabi ko magkakaroon talaga ng kapaki-pakinabang sa atin eh. Hindi sayang na pinag-aral si Yaosu sa paaralan. Binigay sa kanya lahat. Sulit naman niyo lahat. Maginti lang tayong yumaman siya. Siguradong igagalang rin nila tayo. Pa, Lola, bakit payag kayo na magbigay ng libro sa pinsan ko? Malinaw naman na nakakagawa din ako ng pag-unlad sa inyo. Manahimik ka na lang dyan! Ikaw babae ka. Balang araw ikakasal ka lang din. Ano ba pinag-aralan mo ha? Kung ikaw ang magdadala ng pangalan ng pamilya, mas maghirap tayo! Mangarap ka lang na mangarap dyan. Hindi mo kaya gusto mo! Yun ay, si Yaozu, maaaring pumasa sa linya ng pamilya. Gaganda ang pamumuhay ng pamilyang Chen. Ikaw na bata ka. Ano ba binabasa mo? Palagay mo, maiahon tayo sa kahirapan? Anak, magandang bagay ang demolisyon. Kaya dapat, huwag mo nang pakawalan ng kayamanan. Ma, tama ka. Pipirmahan ko na ngayon. Bangon na, pirma na! Tayo! Pirma! Hindi. Hindi ako pipirma. Hindi ako pipirma. Kung ang bahay ay gigibain. Kung babalik ang anak ko, hindi niya na mahanap ang bahay natin. Ano sabi mo? Hindi ka pipirma? Sabi ko, hindi ako pipirma. Suyin Village, nandito na ako. Pa, Ma, nandito kaya kayo? Miss Jiang,
Maligayang pagdating sa aming village. Isa itong malaking karangalan. Ma'am Jiang, bakit ganyan ang suot mong damit? Ano bang problema? Komportable naman to. Li Changsheng, paano ang tungkol sa pabrika? Sa totoo niyan, Ma'am Jiang, dahil sa suporta ninyo, ang pabrika ay tuluyan ang mabubuhay muli. Siguradong marami mabibigyan ng trabaho. Nagpapasalamat ang mga tao dito. Ikaw talaga ang swerte between ng ating Xian Village. Ay, Ma'am Jiang, pumunta muna tayo sa factory. Director Lee, hayaan yung ibigay ko sa inyo to. Paunawa sa demolisyon. Kasi yung tao kay Chen Deja, hindi pa nakolekta. Siguro ayaw pa ng pamilya. Teka, hindi pa sila masaya sa demolisyon? Siguro pumunta ka sa kanila. Ano? May mga taga-baryo pa palang kontra sa demolisyon? Baka may hindi pagkakaintindihan. Assistant, pumunta ka sa pabrika at tumingin ka doon. Pupunta ako sa bahay ng taong na yun. Opo. Baka may hirapan ka, Miss Jiang. Nako, wala to. Kayang-kaya ko to. Kuya, turo mo sa akin yung daan. Ma'am Jiang, nandito po sila. Salamat. Anong sinabi mo? Ikaw! Ako, padre de pamilya. Pumirma ka dito! Pumirma ka! Huwag mo nasaka si Mama. Umalis ka nga dyan! Wala ka silbi. Masyado kang mahina, wala kang kwenta! Susuway ka pa sa akin? Siguro, ipapakasal na lang kita. Kaya huwag kang harang-harang sa akin! At bakit? May pera ka ba? May negosyo? Halika nga ditong bata ka. Yeah! Nakikikain na nga lang kayo dito sa bahay namin. Wala pa kayong mga pakinabang! Matagal ko na kayong pinapalayas! Dahil sa demolition niya, yaman na ako. Tapos gusto mo mapigilan! Di ako pipirma, anak. Kung magigiba ang bahay natin, di na babalik yung kapatid mo. Sinasabi ko na dati na ang batang iyon ay salot. Ngayon ginagawa mo ito para sa kanya? At harangan kami? Hindi mo nga alam kung buhay pa yung batang yun eh. Hanggang ngayon umaasa ka pa rin! Kung alam ko lang sana, Dapat pinigyan ko na siya hanggang mamatay! Ang anak ko babae ni isang salot! sinasabi ko sa'yo, yung maliit na batang yun, patay na. Lahat ng ginagawa mo ngayon, walang kwenta lahat yan. Sige na! Pumirma ka na! Hindi ako pipirma! Pirma! Hindi ako pipirma! Pirma! Pumirma ka! Ha? Pa, tigilan mo na yung panalakit kay Mama. Please lang. Yan! Bastos kang bata ka. Kung wala ka talagang silbi. Ibibenta na lang kita! Kung wala ka talagang silbi. Ibibenta na lang kita! Ikaw na babae ka. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Pinipirma ka ba? Ha? Anak ko, di na makatagal si Mami. Nasaan ka na? Hayaan mo makita kita muli. Hinto! Hoy ko! Anong ginagawa mo? Dahil lang ayaw niyang pumirma, sasaktan niyo siya? Hoy, sino ka ba? Bakit mo kami pinapakilaman? Mukhang hindi siya pamilyar. Hindi siya taga rito. O nga pala, anak, sabi ni Director Lee kanina, si Miss Jiang pupunta sa village natin. Hindi kaya... Ma, paano yung posible? Si Miss Jiang, napakayaman nun. Paano naman magiging siya yun? Alam mo ma, kahit babae siya. Tingnan mo nga naman yung suot niya. Hindi naman siya mukhang mayaman. Masyado kang pakilamera? Huwag ka na magulo dito. Umalis ka na lang dito. Kung hindi, ipapabugbog kita sa mga kamag-anak ko! Hindi mo ba ako kilala? Tita, okay lang po kayo? Ang singsing na ito.
Anong meron sa singsing ko? Iniwang to sa akin ng aking ina. Itong nasa itaas. May nakaukit na plum character dito. Paano mo nalaman? Nako. Ikaw, anak ko. Binigay ko tong singsing na ito. At saka, may palatandaan ka na anak kita. Ikaw? Ikaw yung nanay ko? Oh, tama. Ako nga. Sa wakas nakita na kita. Ma, Anong tawag mo sa akin ngayon lang? hindi. Ako nananaginip. Hindi ako nananaginip. Ako ito, Ma. Anak mo ako. Bumalik na ako para makita ka. Ikaw nga yan. Ikaw nga yan. Lumaki ka nun, husto. Kumusta ka? Inampon ako ng mabait na tao. Namuhay na maayos. Mabuti naman. Kampante na ako. Pasensya ka na. Hindi mo sinasadya. Iwan ka. Ikaw, patawarin mo ako. Ma, huwag ka na umiyak. Mabuti nakabalik ng kapatid ko. Ate? Kapatid ko. Mabuti nakabalik ka na. Sobrang saya namin ni Nanay. Anong maganda? Anong napakasaya? Ikaw ba yon? Nakawan ng pagbubuntis ang aking anak. Hindi ako magkakaroon ng anak. Tapos bumalik ka ba? Bakit? Iya. Pamilya ito ng ibang tao. Anong ginagawa mo dito? Oh, naiintindihan ko na. Siguradong alam mo na gigibain ng bahay. Lakas ng loob mong pumunta sa pinto. Ikaw, siguro narito ka para makinabag sa amin. Pa, Lola, kakabalik lang ng kapatid ko. Paano kayo nakakapagsalita ng ganyan? Parang itong dalawa ang ama at lola ko. Parang hindi nila ako gusto. Ano bang mali sa sinabi ko, ha? Alam mo, yung babae niyan, dapat sasakalin ko yan ng buhay. Kaso, niligtas mo pa rin ang buhay niya. Gusto niya akong patayin? Itinapon pala ako ng nanay ko para iligtas ako. Ngayon bumalik ka, papirmahin mo na ang mama mo para sa kontrata sa demolisyon. Para may silbi ka! Sa ayaw niya nga pumirma. Sino ko ba para bugbugin ng mama ko? Di siya pipirma? Paano namin makuha ang kabayaran? Malinaw na itinakda ng Jiang Group na huwag pumilit ng tao. Lahat na nakitira sa bahay ay kailangan pumirma. Pero wala kayong karapatang pilitin ng mama ko. May karapatan siyang tumanggi. Wala siyang karapatan! Ako ang padre de pamilya. Limay, ang kontratang to, kailangan mong pirmahan to. Pag hindi ka pumirma, masasaktan ka sa akin! Ano ba? Pumirma Huwag ka na! mo pilitin pumirma ang mama ko! Ano ba? Pirmahan mo na to! Limay! Kung di ka pipirma, hayaan ko makita ng mga mata mo kung paano ko patayin ang babaeng to! Pakiusap, huwag mo saktan ang anak ko. Pakiusap. Pa, huwag mo siyang saktan. Anak, turuan mo ng leksyon ng babaeng ito. Dahil sa kanya, nawala ang ating negosyo. Opo. Bitawan mo ako! Tandaan mo, walang makakapilit sa nanay ko. Bitawan mo ako! Wala kang galang. Ano ito? Nilalabanan mo yung nakakatanda sa'yo? Anak, huwag ka na mag-alala. Ang mahalaga nakabalik ka. Wala naman akong pakialam sa bahay. Nananakit ka ng asawa at anak. Walang kwenta lalaki. Ako ngayon, tuturuan kita ng leksyon! Walang hiya ka! Kung ayaw pirmahan ni Mama, itong papel para sa demolisyon. Wala na. Ikaw! Walang hiya kang bata ka na. Babaliw ka ba? Poko,
Humanda kayong lahat. Siguradong malalagot kayo! Ma, hindi sinasadya ng anak ko. Huwag mo siyang hayaang saktan ni Yaozu. Tumahimik ka! Itong walang kwenta mong anak. Bigla na lang umeksena dito, pumasok at nanggulo! Ma, ayos lang. Hintayin natin dumating si Yaozu. Tuturuan ka ng leksyon. Kailangan maging tapat ka. Sino ka ba? Para turuan ako ng leksyon. Si Yaozu isang mahusay na empleyado sa pabrika. Siya ang magiging manugang ni Director Lee. Mapapalawak niya ang pabrika. Dahil siya ang executive. Maaaring isama ng apo ko ang pamilyang Chen. Para magbigay karangalan sa pamilya. Kayong dalawa, pareso lang kwenta! Ha, tama yan. Mas mabuting pakasalan sila palitan ng mga regalo para mapangasawa ng apo ko. Lola, sa lahat ng lumipas na taon, pinaglingkuran namin kayo ng buong puso. Paano mo nasasabi ng mga ganong bagay? Tahimik! Magpakasal ka na lang. Baka magkaanak ka pa ng isang lalaki. Ikaw na walang kwenta. Ang kapal ng mukha mo! Hoy, makinig ka! Kami rin rito. Wala na rin pag-asang umunlad ng pamilya. Si Yaozu na lang ang pag-asa namin. Kayo, ano ba kung pakinabang nyo, ha? Ang baba ng tingin mo sa mga babae. Itong Cheng Yaozu, isa lang siyang trabahador na nakuha ng bagong posisyon sa pabrika. Anong sinasabi mo? Yayaman? Ikaw! Ay! Sino ba nag-away sa tiyo ko? Ay! Sino ba nag-away sa tiyo ko? Yaozu, buti dumating ka. Pinulit yung demolition consent eh. Ginugulo niya kami. Yaozu, apo, kung hindi ka nakabalik, patuloy namang gugol ang babaeng ito! Walang iya ka. Gusto mo sampalin kita sa mukha? Yaozu, hindi mo naiintindihan. Ito ang pinsan mo, ang aking pangalawang anak. Ngayon lang kami nagkita. Pinsan! 20 taon nang nakalipas, muntik pa nga patayin ng tiyuhin ko ang batang yon. At sino ka naman para pumunta dito? Alam mo, isa ka kabalasa sa pamilyang Chen! Paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Teka, ano ba siya sinabi ko? Kung hindi siya salot, ano siya? Isa kang salot, bumalik ka dito nang walang silbi! Mas maganda pa nang wala ka rito. Hindi ka tulad ng apo kong ito. Ang anak kong babae hindi istorbo. Hindi niya rin kailangan maging matagumpay para magsama-sama uli ang pamilyang ito. Wala akong pakialam doon. Ma, Wala kang pakialam? Nagmamalasakit silang lahat. Isang salot yung babaeng niya at hindi ako papayag na makapak pa siya dito uli. Alis na! Ano ba? Umalis ka lang! Bilisan mo! tama na. Para sa kapakanan ng iyong tiya. Kababalik lang ng anak ko. Please lang, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Huwag mo nga akong awakan! Malas talaga. Pinsan, tita mo siya. Mas nakakatanda siya sa'yo. Ba't mo siya tinulak? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. O ano ngayon? Siya? Na hindi man lang siya makapanganak ng isang lalaki, kaya wala akong pakialam. At ikaw, kung pipigilan mo akong gibayin ang bahay, meron akong mas matinding gagawin sa'yo. Ano? Mamimilit ka na naman? O huwag kang mag-akusa dyan. Ang tiyuhin ko, kahit siya lang ang pumirma dito sa papel, pwede na. Ang nanay ko ay mula rin sa pamilyang ito. Hanggat hindi siya sumasang-ayon, hindi gigabayan ang bahay na to. Pero, sinasabi ko sa'yo, Sachen, sa lalaking nagsasalita, yan ang panuntunan. Ang nanay mo, ni hindi ba kapanganak tapos wala siya silbi? Wala pa siyang kwenta. Kayong mga tao kayo, kapag ginadlangan niyo ba ako, bahala si Tito. Nabugbugin kayo hanggang mamatay. Malinaw na may panuntunan ng Jiangs. Kailangan lagdaan ng lahat ng ito. Paano? Gusto mong suwayin ng panuntunan? Namumulot ka ba ng basura nung nakarang taon tapos lumaki sa kahirapan? Pero, sa mga panuntunan ng Jiang Group, marami kang alam. Tama ka, alam ko. Dahil ang panuntunan nito ay ako. Siyempre alam ko. Dahil ako ang nagpatupad ng utos na ito. Ang babaeng ito? Ang panuntunan? Anong sabi niya? Hindi ba nakakatawa? Kung ikaw ay mula kay Jiang, sino ka? Narinig mo yung sinabi ko. Ako ang presidente ng Jiang Group. Yung ibinalitang pupunta sa Shuyang Village. Eh di ibig ko sabihin, ikaw ang presidente ng Jiang Group. Tama ka. Ako nga. Narinig mo yun? Sabi niya, siya ang presidente ng Jiang Group. Hoy, nakatingin ako sa'yo. Balo ka ba? Paano si Miss Jiang? Napakayamang tao nun. Siya ang nagbigay ng pera para ma-repair ang factory sa village. Ang buong Shuyang Village. Si Director Lee lang yon. Ang magsasabi ng mga salita kay Miss Jiang. Anong klase kang tao ka? Gaano ka lakas ang loob mo magpanggap? Ang narinig ko, ang mayamang babaeng yon. Lalabas na dito at merong sariling kotse. Pati ang suot niya talagang pangmayaman.
tingnan natin ang ating Pangulo. Ha? Ito ang suot mo. Ano, punit-punit na damit? Parang CEO. Maniwala ka man sa hindi. Papatanggal kita sa pabrika. Naku po! Gusto mo akong tanggalin? Ano ba? Takot na ako. Gusto niya akong tanggalin. Ikaw? Kayang paalisin ng apo ko? Teka nga, tingnan mo nga yung sarili mo. Mukha kang mahirap! Anak ko, alam ko nilalabas mo yung galit mo para sa amin, pero huwag ka na magpanggap na ibang tao. Oo nga, bunso. Ang bait mo, naiintindihan namin ng nanay. Ngunit ang Jiang Group, hindi talaga namin kayang bayaran. Ma, ate, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Bumalik ako para hanapin kayo. Bumalik ako para pasayahin kayo. Ano ba yan? Anong oras na? Bakit ka pa kasi nagyayabang dito? O ano? Tumigil na kayo. Dapat kayong umasa sa mga lalaki. Napakaswerte nyo na nga eh. Hoy, babae. Hayaan mong sabihin ko sa'yo na kami ang pinagmamalaki ng mga ninuno natin para i-enjoy ang kapayapaan at katahimikan. Ano? Pumunta ang isa sa bahay ng iba? Lalaking nagpakasal sa pamilya? Maliban sa pagiging bully ninyo, ano pang magagawa ko? Siya yun. Maaari mo rin isama ang buong pamilya mo. Nakakatawa. Sa tingin ko isa ka lang babae, paganda-ganda lang at walang alam. Ano bang alam mo? Pinagmamalaki namin ang aming ninuno sa pamamagitan ni Director Lee. Nakilala si Giang. Pagkatapos pinasok nila siya sa konting oras lang. Pagdating ng oras, buong pamilya namin makikinabang din dito. Alam mo sa nakikita ko talaga magkadugo tayo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka ngayon sa lupa. Yumuko ng 3 beses. Alam mo na ang mangyayari pag sumali ako kay Jiang. Baka pwede ka rin magtrabaho doon. Tagalinis sa banyo. Sa mga panahong yon, yun ang magiging buhay mo. Kaya ngayon, matuto ang lumugar. Ano bang sinasabi mo? Ang sabi ko, kailangan niyang lumuhod sa lupa at yumuko ng 3 beses para masyan ako. Hindi mo ba naiintindihan sinasabi ko? Chen Yaozu! Napaka-bully mo! Ano? Pinapagawa ko yun para sa kinabukasan niya. Para dumating ang araw, mabigyan ko siya ng trabaho niya. Malibang panuhurin ko siya? Oo nga. Lumuhod ka't yumuko para makapagtrabaho ka. Magandang kasunduan niya para sa'yo. Gawin mo na, bata. Ilang tao ang naroon. Ilang insenso ang nasunog at biyayang hindi hinahanap. Hindi ako luluhod sa'yo. Hindi rin ako natatakot. Gagawin mo. Ano sabi niya? Alam mo, bata, para rin sa kapanan mo yon. Sumunod ka na lang. Oo nga. Lumuhod ka ng mabilis at yumuko. Yaozu, tingnan mo kami. Para sa kapanan ng pamilya. Huwag mong gawin to sa pinsan mo. O sige. Kung hindi siya lumuhod, ikaw ang luluhod. Lumuhod ka na! Lumuhod! Lumuhod! Walang iya ka! Ang lakas na lubot tamaan ako, ha? Walang iya ka! Si Lei Changsheng ay wala talagang silbi. Pumili talaga siya ng isang katulad mo. Ang kapal ng mukha mo, tawagin lang siya sa pangalan niya. Pati ba naman si Director Lee kaya mo pagmalakyan? Yun ang tawag ko sa kanya. Nagkita na kami at iginagalang niya ako. Tama na nga to. Alam mo ikaw, ang yabang mo talaga. Ikaw, napaka mapagpanggap, mapanginsulto at naninirang puri pa. Saan ba nakukuha ng ganyan lakas ng loob, ha? Natural na malakas ang loob ko. Ikaw, hindi mo nga ako kilala. Makinig ka. Ang pangalan ko ay Jiang Nian. Si Jiang ito ay mula sa pamilya ni Jiang. 20 taon nang nakalipas. Sinundo ako sa Shuyun Village. Siya ang nagtatag ng Jiangs. Si Jiang Xingxiao. At ang pangalang ito ay pinangalan niya. Alam niya talaga ang pangalan ng pinunong pamilyang Jiang. Bakit niya alam yung mga ganong klaseng impormasyon? Imposible. Sigurado nagsisinungaling lang siya. Gusto kong makita kung sino yung nagpapanggap na Miss Jiang. Babe! Teka, ba't ka na dito? Pumunta ako sa pabrika, nalaman ko wala ka naman naroon. Tapos nalaman ko may nanggugulo daw sa bahay ni Uncle Chen. Nandito ako para suportahan ka. Kaya pumunta ako dito. Tinan mo, sinama ko rin yung bodyguard ko. Mabuti naman talaga at nandito ka na. Yung babae niyan, hindi siya sumasang-ayon na lagdaan ng demolition consent form. Ang maliit na babae niyan, siya, hinampas niya ako sa mukha. Tinong mo, namagabok ako. Wala sakit. Ang kapal naman ng mukha mo para magpanggap bilang si Miss Jiang.
Sinaktan mo pa ang boyfriend ko! Bale, sinasabi mong isa siyang impostor? Siyempre oo. Kasama ng ama ko ngayon si Miss Jiang para mag-inspeksyon. Hindi naman dalawang tao si Miss Jiang. Hindi posibleng mangyari yon. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ito si Miss Jiang. O ikaw bata, halos maloko mo kaming lahat. Makita mo na, maganda pa rin ang aming pamilya. Ang kanya kasinungalingan, ang ating kagandahan hinahayag sa isang salita. Ang ama ko ay si Director Lee. Kaya pumayag si Jiang na itayo ang pabrika dahil sa kakayahan ng aking ama. Kami ang pamilyang Lee at lahat kami ay nagpapasalamat kay Jiang. Kinausap ko ang ama ko tungkol kay Miss Jiang. Paano ako magkakamali? O ano? Peke, ano pang gusto mo sabihin ngayon? Yan. Anak, anong nangyayari? Ayos lang, ma. Aayusin ko ito. At nagmamatigas ka pa rin, ha? Miss Lee. Tanong ko lang sa'yo. Nakilala mo na ba talaga si Miss Jiang? Siyempre naman! Sabi ni Papa, darating si Miss Jiang para mag-inspeksyon. Kaya sumunod ako sa kanya, sabay kami pumunta sa pabrika. Si Miss Jiang dapat mismo malinaw na lalaki iyon. Hindi pwede na babaeng ito. Akala ko nung una, mahina lang ang paningin ni Li Xiangsheng. Hindi ko inaasahan na ang babaeng pinalaki niya ay parehong kasinungalingan. Sinasabi mo bang sinungaling ako, ha? How dare you to call my dad by his first name? Pwedeng-pwede kong gawin yon. Maniwala ka man o hindi, isang tawag ko lang, pupunta siya dito. Director Lee, pumunta ka rito ngayon din. Tawagan mo si Li Xiangsheng at papuntahin rito. Miss Jiang! Sige po! Ano yun? Mukhang galit na galit si Miss Jiang. Pumunta tayo sa kanya. Sino bang kumabala sa kanya? Teka, pupunta na ako. Papuntahin mo siya dito. Akin na nga yan! Oh, malapit ka nang mamatay. Hindi mo pa alam yun. Gusto mong mamatay? Huwag ka na kasi makialam pa dito sa pamilya namin! Nagpapanggap ka pang si Miss Jiang? Bubugbugin mo lang pala ang boyfriend ko? Ang lakas naman ng loob mo! Dahil dyan sa ginawa mo, kailangan mo na umalis dito! Bodyguard! Kunin siya! Teka, anong ginagawa niyo? Miss Lee, nakikiusap ako sa'yo. Alis! Mama, sino ka ba sa tingin mo? Hindi ka pwede makiusap sa akin. Bitawan niyo nga ako! Buti natin siyang ilabas at doon bugbugin hanggang mamatay. Tama ka. Kahanga-hanga ng babaeng ito. Nang dumating ka, hindi na siya makalaban. Pagsisisihan mo ito! Anong magagawa mo? Hindi ako natatakot sa iyo, no? Ilabas siya. Anak, ma, huwag ka mag-alala. Pag dumating si Director Lee, wala na magagawa sa akin mga to. At ginagamit mo pa ang amang ko, ha? Para makapanloko? Walang kwenta. Ano pang hinihintay niyo dyan? Dalhin niyo na siya sa bodega para maturuan ng leksyon. Gusto kong patunayan na isa kang peke. Isang impostor. Sige na. Anong gagawin niyo, ha? Yung babaeng yun, hinampas ako sa muka. Lagot kayong dalawa ngayon sa akin. Tingnan niyo ang mangyayari sa kanya. Ay, ang sakit na mukha ko. Nasuki. Anak, tingnan natin kung paano siya turuan ng leksyon. Teka, sandali! Pakiusap ko, huwag niyo sasaktan si Yan. Siya ang totoo kong anak. Apo mo siya. Hindi ba kayo naaawa kung mabubugbog ang apo niyo? Ano ba? Dapat lang mamatay ang babaeng iyon. Salot siya sa pamilyang to, kaya dapat siya mamatay. Paano na to? Ano bang gagawin ko? Ngayon lang kami nagkita ng kapatid mo. Baka kung ano mangyari sa kanya. Anong nangyari? Director Lee, kinuha nila ang anak ko. Dinala nila sa bodega. Tulungan niyo po kami. Ayoko pa mamatay yung anak ko. Pakiusap. Huwag kang magmakaawa. Anak niya si Lee Mei Lee ang may pakana ng lahat. Yung anak mong babae, nakatali ba yung buhok? Babae nakasuot ng sportswear? Oo. Naku po, panigurado malalagot ako nito, mapatay ako. Anong gagawin ko? Saudi, anong gagawin natin? Kailangan natin iligtasin yan. Ayoko siya mahirapan. Ma, huwag kang mag-alala.
Sabi ng kapatid ko, magiging maayos lang siya. Magtiwala ka lang. Pero ang pamilyang Liam may hawak sa kanya ngayon. Hindi ako makampante kung ano na nangyayari sa kanya. Alam nating malulupit silang lahat. Tara, hanapin natin ang tiyuhin mo. Humingi tayo ng tulong. Ma, nakalimutan mo na ba? Simula nung mamatay ang lola ko, wala na tayong kontak sa kanila. Ano pa magagawa natin? Hindi rin tayo papansin ng mga kamag-anak natin. Pero, maliban sa kanila, kanino pa ba tayo pwede humingi ng tulong? Hindi ako pwede manood lang kung anong mangyayari sa anak ko. Ma, huwag kang mag-alala. Hanapin natin si Tio. Hanapin natin siya. Kahit na may isa pa 10,000 pagkakataon. Gusto ko rin iligtasin yan. Hoy, Peke. Sa tingin mo ba may magliligtas sa'yo? Ang payo ko sa'yo, magsabi ka ng totoo! Gusto kong makita kung ano maaari mong gawin sa akin. Mamamatay ka na lang, nagsisinungaling ka pa? Hindi ka man lang natatakot? Sa buong Shuyan Village, ang sino mang manggulo sa pamilyang Lee ay siguradong mamamatay. Sa tingin ko sa ating dalawa, ikaw ang mamamatay. Hindi ako luluhod at hihingi ng tawad sa'yo. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin bilang presidente? Ang kapal naman ng mukha mo. Dapat na yung patayin. Patigas pa ang ulo eh. Sa sandaling hawakan mo ang girlfriend ko, siguradong kukulungin ka ng mga tao sa labas. Kaya huwag ka na magyabang dyan. Maniwala ka man o hindi. Palagi mo natatakot ako! Ha! Sabihin mo, alin sa daliri mo puputulin ko? Lakas na loob, masutukin ako! Umanda ka sa akin! Ikaw, ano ginagawa mo? Babe, iligtas mo ako! Yaozu! Ikaw! Bitawan mo si Yaozu! Babe! Babe! Okay ka lang ba? Ang mukha ko! Ang mukha ko! Yaozu! Ang babae yan! Patayin mo siya! Ang lakas na loob, masaktan siya! Umanda ka sa akin! Ah! Ano ginagawa mo? Dapat kang patayin ng buong pamilya, Chen! Apo, ayos ka lang ba? Wala! Ano nangyari sa'yo? Sinipa niya ako dito! Ano? Pangiyakang babae ka! Lakas ng loob mo, saktan ng apo ko! Umanda ka sa akin! Ma! Ma! Okay ka lang ba? Bata-bata mo pa. Lumalaban ka sa matatanda! Ang mga lalaki, pumapatol kayo sa mga babae. Hindi nyo alam kung anong mali. Hindi kayo karapat-dapat na igalang. Walang iya ka. Ako ngayon ang magtuturo sa iyo ng leksyon! Tumigil ka! Tumigil ka! Pa! Director Lee! Director Lee. Tio, sa wakas dito ka na. Hoy babae, lagot ka na ngayon. Pa, kung hindi ka nabalik, baka na paano na kami sa babaeng ito? Dapat turuan mo siya ng leksyon. Mabuti na lang. Nandito na kayo, Director Lee. Talagang para sa atin to. Dapat lang, ilantad ang peking to! Sinaktan niya ako, Director Lee. Dapat natin pahirapan ng babaeng ito. Bakit? Ano ba nangyari dito? Tio, kasi sinipa niya ako dito. Sinugatan niya rin ang mukha ng anak niyo. At saka, napakayabang niya. Sinasabi niya, siya daw ang presidente ng Jiang Group. Tama pa. Paano siya magiging CEO? Pa, dapat mo siyang turuan ng leksyon. Tio, bakit ka nakatayo lang dyan? Akala mo ba? Biro lang yung sinipa niya. Malinaw naman na sinaktan niya ako, pati ang mukha niya. Hindi siya ang kumuha sa'yo bilang direktor sa pabrika. Hoy babae, narito na ang tito ko sa oras na ito. Ikaw, kailangan mo magsisi. Tito. Bagay sa'yo yan! Dapat kayong lahat na parusahan! Tito, bakit mo ako sinaktan?
Dapat mo saktan yung babaeng yun! Oh, sinong babae? Pa! Bakit mo siya sinaktan? Dapat itong babaeng ito! Sinampal mo! Manahimik ka! Pinalaki kita ng maayos. Pero bakit ngayon napakataas na tingin mo sa sarili mo? Alam mo ba kung sinong ginakasar mo ngayon? Nang api ka sa isang maling tao! Sino bang dapat saktan? Sino ba tong babaeng to? Miss Jiang, patawad po. Mali po kami. Patawarin mo kami. Patawad po. Miss Jiang? Tong babaeng tong presidente? Imposible! Pa! Di ba lalaki ang kasama niyo maglakad kanina? Walang iya ka. Assistant niya ni Miss Jiang. Li Meili, bakit mo sinira ang pangalan ng pamilya natin? Tio Lee, mukhang nagkakamali ka lang. Paano kasi siya magiging presidente ng Jiang Group? Siya? Ang inabando ng anak ng tiyuhin ko, ang tito ko hanggang ngayon, ayaw siyang kilalanin. Oo nga. Tingnan mo lang siya ulit. Tingnan mo ang suot niya, pangbahira. So paano siya magiging presidente ng Jiang Group? Tama? Di ba? Director Lee, baka nagkakamali ka lang sa sinasabi mo. Tama. Siguro. Nagpapanggap lang naman siya. Oo pa. Manahimik kayo lahat! Paano ko magkakamali tungkol kay Miss Jiang? Kayo, ano ba kasi ginawa ninyo? Hanggang ngayon, kini-question niyo pa rin ang pagkakakilala niya. Sinabi ko na sa kanila ang tunay kong pangalan. Ako si Miss Jiang. Ako, ang presidente ng Jiang Group. Bakit hindi kayo naniniwala? Imposible ito. Paano siya ang magiging presidente ng Jiang Group? Ginawa ko lang siya ng ganito. Tio, anak mo siya. Pilitin mo siya. Kumbisihin mo siya. Tapos na ako. Hindi. Imposible naman. Walang kwentang babaeng to. Paano siya magiging CEO? Yung presidente. Dapat siya ilalaki. Li Changsheng, tingnan mong mabuti. Yung napakabait mong anak. At magiging manugang. Sa pilitang demolusyon, pang-aapi sa mga tao ay gawain ng pamilyang Lee sa Shiyon Village. Miss Jiang, kadalasan ako ang namamahala. Patawad po. Hindi maganda ang paraan ng pagdidisiplina mo sa mga tauhan mo. Oh, bakit ako agad? Dapat si Chen Yaozu. Siya muna. Tukol naman kay Li Meili. Paano mo siya paparusahan? Wala akong kinalaman dyan. Anak mo ako! Huwag mo ito payagan! Oo nga, anak kita. Pero halos patayin mo ang pamilya natin. Kung ganon, sabi ni Director Lee, dapat kayong parusahan at dalihin sa pulis. Dapat kayong idemanda. Ay, hindi. Pinsan mo ako, di ba? Miss Jiang, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Pakiusap, saktan mo ako. Saktan mo ako. Miss Jiang, saktan mo ako. Saktan mo ako. Saktan mo ako. Ayoko pumunta sa polis. Huwag mo akong pakulong. Ayoko matanggal sa trabaho. May mga utang pa akong dapat nabayaran. Kung ikukulong mo ako, mamamatay talaga ako. Matatapos talaga ako. Miss Jiang, Patawad. hindi kita nakilala. Mali ako. Patawarin mo ako. Parusahan mo ako. Tratuhin mo ako na parang tae. Patawarin mo lang kami. Miss Jiang, pakiusap. Patawad. Kung tutuusin, pamilya mo rin kami. Hindi dapat maging ganito ang mga bagay. At saka, tatay mo rin ako. At nandiyan ka na. Kailangan din na bumalik ka sa mga ninuno mo. Tama. Pamilya tayong lahat. Saka patawarin mo na kami dito. Gagawa agad ako ng aksyon. Sumulat ka tungkol sa genealogy ng pamilya natin. Baka hindi mo pa alam. Sa genealogy ng pamilyang Chen, hindi ako nagsulat tungkol sa mga babae. Ikaw ay nasa kasaysayan at kauna-unahan. At bakit ko naman gagawin yon? Gusto mong sakalin hanggang sa mamatay ang nanay ko para pumirma lang?
Anong sinasabi mong pamilya? Ngayon nalaman nyo na ako ang presidente. Biglang naging kayo ang ninuno ko? Ang kapal naman ang mukha nyo. Ikaw! At kayong dalawa, nauli kayong magpapakita. Ang kwenta. O siya. Ilabas na ang dalawang yan. Ngayon din! Hindi! 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 Pakiusap! Siyang! Siyang! Pakiusap! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ayoko mapulis! Ayoko mapulis! Director Lee, alam mo na mangyayari. Miss Jiang, ilan lang naman silang masasama. Hindi ako damay doon. Ituloy pa rin natin ang pabrika. Tutal, malapit na rin naman itong matapos eh. Pero, bibigyan pa kita na isang pagkakataon. Bumalik ka at ayusin mo ang maling sistema mo. Opo! 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 Gagawin ko po yan! Mga ilang araw, magdadala ako ng mga tauhan. Pagdasiyan ako sa mga pagbabago, matutuloy ang pabrika. Kung hindi, guguho ang mga pangarap niyo. Miss Jiang, gagawin ko talaga ang lahat ng yan. At kayo naman. At ikaw naman. Diyan ganyan! Ako ang tunay mong ama! Ano naman ang gagawin mo sa akin? Alam mo, kahit ikaw ay presidente ng Jiang Group, ang dugong dumadaloy pa rin sa'yo ay pamilya namin siyan! Wala kang galang sa nakakatanda sa'yo. Walang gandipan ang darating sa'yo! Kung gusto niyo ng pera, kayang-kaya ko kanyang bayaran. Hindi porket kadugo kita, kaya mo na akong pasunurin. Yan. Makinig ka sa akin. Magkapamilya tayo. Ako ang tatay mo. Ang dugo namin. Dumadali pa rin naman sa'yo. Kalimutan mo na lang ang nangyari. Ang iyong ina at ang kapatid na babae. Hinihintay ka nila sa bahay. Huwag mo nga akong hawakan. Maraming taon mo silang tinrato ng ganon. Makakasiguro ka. Tatratuhin ko sila ng mabuti. Bibigyan ko sila ng magandang buhay. At sa lahat ng yun, hindi kayo kasama. Kukunin ko na lang kayong dalawa kapag patay na. Mga gwardya! Kalad ka rin silang dalawa, palabas ng Xian Village. Para naman, hindi masaktan si Miss Jiang. Ma! Okay ka lang ba? Ma! Miss Jiang, nakapagayos na ako sa pabrika. Mabuti. Yung nanay at kapatid ko. Tungkol sa nanay at kapatid mo, pumunta na ako sa tito mo. Humingi na ako ng tulong sa pamilyang Lin. Mga lokal sila dito na medyo may kaya rin sa buhay. Pero kung di nila nalaman na presidente ka, mamaliitin ka talaga nila. Pabuti na lang di ka napahamak. Natakot ako para sa'yo. Sa kasong to, katapos mabigay sa akin ng kumpanya, ginawa akong pinakamayamang tao. Nagdusa ng maraming taon ng nanay ko. Kailangan ko silang tulungan, ganun dapat ang gawin ko. Opo. Ma, sigurado ka bang tutulungan niya tayo? Wala nang ibang paraan. Ang mas mahalaga, may ligtas ang kapatid mo. Kapatid, Sino ko nakausap mo dyan? Sino sinasabi mo kapatid?